Itong ito, makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Ngayong hapon, basahin po natin Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Basahin po. Yan na po. Sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Sabi po yung manalangin, namin Diyos ko na sa langit. Maraming salamat po sa hapon ito. Lord niyo sa amin, maraming salamat po sa aming mga napakinggan ng salita at maging ngayong hapon, bigyan niyo po kami ng lakas sa talino, aming pag-aaralan ng mga tuloy lumalapit, hindi niyo natawad sa aming nagalang pasalabi po ang namin sa inyo. Walamang aming dalangin at pinapasalamatan sa matalis sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at sariling tagapagligtas, ay mahawa po ng lahat. So, sa verse pasok po natin dito sa mga talatang ito ay bahagi ng pangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus o sa church ng Ephesus. So, kung paano isabuhay yung kanilang bagong pagkakakilanlan kay Kristo. So, sa mas malawak pa na konteksto, sa Ephesians chapter 4, hinihimok ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na lumakad ng nararapat sa kanilang calling. Na binibigyan din na pagkakaisa o unity, maturity at mga ethical living. So ngayon ay pag-aralan natin ng malalim kung yung about sa tema ng verse ito, about sa kindness at forgiving. Gaya ng inilalarawan sa Ephesians verse 31 to 32, yung mga katangian nito, hindi lamang ito yung mga moral guidelines kundi center ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano na sumasailalim sa mismong nature ng ating Panginoong Jesucristo. So ang title po ng ating mensahe ngayon ay The Power of Kindness, Compassion, and Forgiveness. Isimula dito yung pagtuturo ni Paul sa atin na alisin sa ating sarili yung mga uri ng negatibo na ikakasira natin, no? Yung ating mga pag-uugali bilang isang Kristiyano. Mababasa natin dito sa verse 31 yung mga iba't ibang uri ng mga bagay na maaaring ikasira o destructive attitude and action natin bilang isang Kristiyano. So, another is negative attitudes that will destroy the Christian life. So, number one is bitterness. O, kapag meron po tayong po sa ating mga puso o sa ating mga sarili, nilalason ito ang ating puso at nagdudulot ito sa atin ng isang galit sa isang tao. At nagkakaroon niyo tayo ng inggit sa isang bagay na hindi mo na-achieve. So, sumunod is number 2, wrath and anger. It is intense emotional response na maaaring makapinsala, makapinsala ka na sa ibang tao o dahil mas napapangunahan ka na ng galit mo. Di mo na napapansin yung nasa paligid mo. Number 3 is clamor. It is loud and disruptive behavior na kadalasan associated sa mga pakikipag-argumento natin na kinokontra na natin yung isang bagay na akala natin ay tama. Hindi mo na nakikita yung pagkakamali mo. So, number 4 is evil speaking. Mga hindi magagandang bagay na lumalabas sa bibig natin, like paninihang puri at mapaminsalang pananalita na maaaring makasira sa ating testimony at sa ating reputasyon.
Number 5 is malice. Paggawa ng masasamang hangarin sa ibang tao. So, isang hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos na maaaring ikasira mo. So, yung mga ganitong pag-uugali ito is sumisira sa unity at nakakasira ng relasyon sa loob at labas ng simbahan. So, kaya kung minsan nadadama yung pangalan ng ating pastor dahil sa mga negative attitude natin. Kaya pinapahalaan tayo ni Apostol Pablo na alisin yung mga bagay na hindi kasama, na hindi naayon sa ating Christian living, no? Na yun naman ito yung way na tinuturo ng Biblia eh. So, bakit pa natin ito papamalakad? Kabilang sa mga negative attitude na ito, hinihikayat din tayo ni Apostle Paul na maging mas matibay pa tayo at mag-stand sa pamamalakad bilang buhay Kristiyano natin kay Kristo. So, kung merong negative, meron din positive. So, the positive attitude of Christian who walk in Christ. So, number 1 is, mababasa natin ito sa verse 32. Number 1 is kindness. So, pagpapakita natin ng kabutihan sa kapwa. Itong mga ganitong bagay, nagpapakita ng kindness ay sumasalamin sa katangian ng ating Diyos, no? One of the kindness na natatamasa natin ay yung binigay ng Diyos. Sino bang binigay ng Diyos sa atin? Yung kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo, na nag-alay ng buhay niya para sa atin. So, because of God's love for us, He gave His only Son as a substitute to us to save us. His blood was shed on the cross to cleanse us from sin. Pagpapakita lamang yun ng kabutihan ng Diyos sa atin. Sumunod ay tender-hearted, no? Yung pagiging mahabagin, compassion, no? Yung isang halimbawa ng pagiging tender-hearted ay ang ating Panginoong Hesus. Jesus showed deep compassion and mercy throughout His ministry. So, He healed the sick. Nagaling niya yung may mga sakit at pinatawad niya yung mga nagkasala sa Kanya. Kahit na yung siya'y pinako sa krus, nakuha pa rin yung manalangin. Pinanalangin niya yung mga nagpe-persecute sa Kanya. Ano ba sabi niya doon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, sumunod ay forgiveness. Ito yung isang pinakamahirap sa ating mga Kristiyano ay ang magpatawad. No? Ilang beses ba dapat tayo magpatawad? Isa? Dalawa? Pero ang sabi dito sa Bible, sa Matthew 18, verse 21 to 22, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him till 7 times? Verse 22, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times. 70 times. 70 times 7 is 490. So, 490 times. So, kung meron nagkasala sa atin na isang beses sa isang araw, so, ilang meron nito sa isang linggo? 7. So, kung meron naman sa isang buwan, meron tayong 30 o 31. Kung sa isang taon, may 365. Kulang pa yung isang taon sa 490 na sinasabi niya dito. Means, ang pagpapatawad ay hindi natatapos. Unlimited. Ganun din ang Panginoong Jesucristo sa atin. Ang kanyang pagpapatawad ay eternal. Hindi natatapos. Walang katapusan. Hindi napapagod ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Kahit na sobrang makasalanan pa natin. So, sino po yung nakakilala kay Peter Tanchi? Kilala niya sa CCF. Yung nangyari sa anak niya nun, kay Joy Tanchi, no? Siya po yung ginahasa ng 7 lalaki. So, siguro kung ako yung kapatid o tatay nun, baka iba magawa ko doon sa mga gumawa sa kanya nun. Pero, ano bang sabi niya dito? Pinuntahan pa ni Joy yung mga na-arrestong nanggahasa sa kanya.
Pinag-pray niya, shinare niya ng gospel. Grabing pagpapatawad. So, ang pinanghawakang verse dito ni Joy is yung Genesis chapter 50, verse 20. Yung sinabi ni Joseph dito, "But as for you, you thought evil against me. But God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." Dito, ano nga bang ginawa ni Joseph sa mga kapatid niya? His brothers betrayed him before, but he forgave despite being sold into slavery by his brothers. Joseph showed incredible kindness and forgiveness when he later became a powerful leader in Egypt. He provided for his brothers during a famine and reassured them, saying, sa verse nga yun, "You thought evil against me, but God meant unto good." So isa natin sa mga example dito is Jesus Christ. No? The example of Jesus Christ. Nagtapos si Apostle Paul sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang ating motivation ay ating motivation para sa mga virtues na ito ay nakaugat sa halimbawa natin kay Kristo. So, kung paano pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan kay Kristo, tinawag din tayo magpatawad sa isa't isa. This divine forgiveness is not based on our merit, but on God's grace and love. So, examine your heart for any lingering bitterness, anger, and malice. Ask God to help you release these negative emotions and replace them with kindness, compassion, and forgiveness. Look for opportunities to show kindness in your daily interaction. Be tender-hearted toward those who are struggling and practice forgiveness, even when it is difficult. Sa ating pagtatapos, let us commit to embodying the virtues of kindness, compassion, and forgiveness. Maging salamin tayo ng pagmamahal ng biyaya ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Naway, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na isabuhay yung mga katotohanan ito na nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at sa pagpapala sa mga makapaligid sa atin. So, isang quote na nabasa ko noon after kong gawin ito is yung kay Billy Graham. Sabi niya dito, "Man has two great spiritual needs. One is forgiveness, the other is goodness." So, yun lamang po.